Hello, welcome to my channel. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL, at welcome po sa Punto ni Abe. Mga Abe, marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa ating channel, Kuya JDL. At sa mga taon na nandito po ako sa YouTube, pinatunayan nyo po na kahit po papaano ay may naitutulong po ako sa ating community. Maraming salamat po, mga Abe. At ano po ba ang tema ng Punto ni Abe ngayong mga oras na ito? Dahil po alam ko ngayon habang pinapanood nito ay ika-9 o ika-10 ng Hunyo or June 9, 69, at that is my favorite number, no? Kaya sa mga malapit sa akin, alam niyo po kung bakit yan ang paborito kong numero. Dahil kung kayo po ay nanonood ngayon, pinagdiriwang ko po ang aking kaarawan. Kaya po sa lahat ng magbibigay ng mensahe, saan man kayo magbibigay ng mensahe, maraming salamat po. Kung hindi ko man po yan bibigyan ng pansin, palagay ko po nasa galaan ako ngayon. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga naririto na manonood, no, ng ating Punto ni Abe. Ano po ba yung gusto kong i-share sa inyo sa mga oras na ito? Sabi nila habang ikaw ay nagkakaedad or tumatanda, marami ka natututunan. At sa nakalipas na nakaraang taon, isa sa mga natutunan ko na sana ay madala ko ngayong mga susunod na araw ay yung ano po ba yung mapanganib na advice o ano po yung pinaka nakakatakot na or misleading na pwede nyong i-advise sa isang tao. At yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, magpapasalamat po muna ako sa Panginoong may kapal na dahil sa kanyang biyaya, pagmamahal at habag, nabigyan pa po ako ng pagkakataon sa mga oras na ito na magsalita sa inyong harapan at ipagdiro ang aking kaarawan. So, dumako na po tayo sa ating topic. Ang isa po sa natutunan ko na nais ko pong ibahagi sa inyo ay yung payo na Abe, hinay-hinay lang, bata ka pa, mahaba pa ang buhay mo. Mga Abe, sa mga bagay o sa mga panahon na may nakakausap ako na mas nakakatanda sa akin at napag-uusapan ang about sa mga buhay, halimbawa sa karamdaman, sa mga bawal na pagkain, at sa mga kung anumang karanasan, laging sinasabi ng nakakatanda, ayos lang yan, bata ka pa naman. Noong una, hindi ko naiintindihan na kung sa bagay, oo nga, bata pa naman ako, marami pa akong pagkakataon. Ngunit, habang tumatanda ka at naiintindihan mo ang hiwaga ng ating buhay, sino ang nakakaalam kung ikaw ay aabot pa sa katandaan? Excuse me for the words, no? Pasintabi na po. No, napaka-morbid pero kung iisipin niyo pong mabuti, may katotohanan. Walang nakakaalam kung ikaw ay tatanda pa or magi-stay na lang sa iyong edad ngayon. Kaya sa bawat kaarawan na lilipas at magdaraan sa ating buhay, nais nating pagnilayan o nais ko pong pagnilayan yung mga pagkakataon na binibigay pa sa akin ng Panginoong may kapal, kung ano pa ba ang gusto niya gawin, kung ano pa ang gusto niya na ipagawa sa akin. Sinasabi nga nila, mga Abe, no, na bata ka pa, baka maging iba ang perspektibo mo sa buhay, baka maging mas pabaya ka kasi mas iniisip mo marami ka pang pagkakataon. Ngunit sa mga bagay na gusto kong itapik ang topic na ito, nagdadalawang isip ako, baka walang makatanggap. Ngunit laging may mga pagkakataon na nagsasabi sa akin at kumakatok sa akin ang Panginoon na sabihin ito sa inyo dahil siguro importante na maibahagi ko sa inyo. Sabi nga ng sermon na pinakikinggan ko, hindi sapat na ikaw ay hindi na gumagawa ng masama. Hindi sapat na ikaw ay gumagawa ng mabuti. Dapat din, meron kang ipapabahagi na kabutihan or kaalaman sa iyong kapwa. Hindi mo
suliranin. Kaya ito po ang gusto ibahagi sa inyo. Sa mga panahon na gusto ko pong itapik ang content na ito, na nagdadalawang isip ako, may mga pagkakataon na may nakakausap ako. Una, meron akong isang regular na customer na hindi ko alam na siya pala ay namatayan ng anak dahil sa karamdaman at ang kanyang anak ay nasa 20 taong gulang lamang. 20 taong gulang lamang. Halos kalahati ng aking edad. Mga abe, sabi ko nga, hinay-hinay lang. Bata ka pa, mahaba pa ang buhay mo. Ngunit walang nakakaalam. At sa mga panahong iyon, naiisip ko naman ang aking lola na nagdiwang ng 99 years old, no? Noong mga nakaraang buwan, no? Siya na lang natitira sa kanyang mga kapatid. Nakapaglibing na rin siya ng kanyang asawa at nakapaglibing na rin siya ng 3 pang anak. Sabi nga nila mga abe, maybe you can live longer, but nobody stays forever. Ngunit nanaisin mo pa ba na dumating din sa punto na maranasan mo ang naranasan ng lola ko? Pero hindi mo hawak ang buhay mga abe. Kaya dapat laging maging sulit lang sa'yo ang mga panahon na binibigay sa'yo. Sabi nga ng pelikula, no? Sa totoong buhay, walang rewind. Pero laging may pagkakataon sa bawat bukas at pagbukas mo ng iyong mata sa umaga, may pagkakataon ka na tanungin sa Diyos kung ano ang ipapagawa niya sa iyo upang hindi masayang ang mga bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin. Mga abe, mahiwagang buhay. Kahit na sino siguro hindi to kayang explain o kahit na gaano katalinong tao mag-explain sa'yo kung ano ang iyong perspektibo, hindi mo siya maiintindihan. Ngunit sa aking pananaw, dapat lagi tayong handa sa mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Mga abe, sabi ko, hindi ko sa inyo sasabihin na bata pa kayo. Sasabihin ko sa inyo mga abe, salamat at meron ka pang pagkakataon na ipanuto o gawin ang mga nais mo pang gawin na kalugod-lugod sa Diyos, sa tao, at sa iyong sarili. Yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo mga abe. Kaya sa tuwing may magsasabi sa inyo or may sasabihan kayo na bata ka pa, hinay-hinay lang, pag-isipan nyo pong mabuti kung kayo ba ay, yung po ba ay makakatulong sa inyo at sa pinagsasabihan ninyo. Kung kayo po ay may mga katanungan or meron po kayong reaction sa aking sinabi ngayon, lubos ko pong tatanggapin ang inyong mga suggestion o ang inyong mga reaction. At nagpapasalamat po ako sa inyong panahon na inyong ginugol sa pakikinig ng bidyong ito. At maraming salamat po. Uli, ito po ang Punto ni Abe at ako po ang inyong lingkod. Best regards, Kuya JDL. Bye! Hello, welcome to my channel. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL, at welcome po sa Punto ni Abe.